Mike, ano ka ba? Bingi ka ba? Hindi mo ba marinig yung kanta na yan ng mahina? Bakit? Maganda naman ang kanta ko ah. Saka nung oras pa lang naman oh, wala nga nagrereklamo bukod sa'yo. Kahit na walang magreklamo, magkaroon ka naman ng konsiderasyon sa mga taong nasa paligid mo. Ikaw ang tanda mo na rin naman, pero hindi ka marunong mag-isip. Ang tagal na natin magkakapit-bahay ah. Hindi ka pa rin umaayos? Hoy, matanda ka. Alam ko naman kung ano nangyayari dito sa lugar natin. At ang nagpapalala lang naman ang problema rito, yung pag-uugali mong ganyan eh. Sa totoo lang, maayos naman sana kaming lahat. Walang pakialamera, walang suway ng suway. Dahil alam namin ang limitasyon namin. Kung laging sobrang higpit, paano naman kami niyan magiging masaya ha? Kasi kung ayaw mo ng ganitong kapitbahay sa amin, mas lalong ayaw namin ng kapitbahay na gaya mo. Maghanap ka ng bahay na walang ibang tao para wala kang susungitan at sasawayin. Nakakasawa ka laging kausap. Sa isang komunidad, madalas talagang may mga kakaibang ugali ng kapitbahay. Pero paano malalaman kung sino ang mabuti at sino ang masama kung bago ka pa lang? Ganon ang pinagdaraanan ni Joyce. Pero mukhang sa paraan na yun, bubungad sa kanya ang katotohanan tungkol sa kanyang masungit na kapitbahay. Magandang umaga po. Anong maganda sa umaga ha? Kesa magtatatambay ka dyan, linisan mo yung harapan ninyo. Baka yung paunti-unting kalat na yan kapag nagtagal na maiipon. Mamamaho yan. Opo, maglilinis po ako. Nagkakapilang po muna ako. Ang aga-aga po, ang init na agad ng ulo nyo. Ay, paanong hindi mag-iinit ang ulo ko? Kinakausap mo ko, ni hindi nga kita kilala. Ako po si Joyce. Bale, bagong lipat lang po kami rito nung isang araw. Nakita nyo naman po siguro kami na naglipat ng gamit. Kasama ko po yung asawa ko. Nasa trabaho lang po siya ngayon. Bagong kasal po kami. Anong paki ko? Nagpapakilala lang po ako. Kayo po, ano pong pangalan nyo? Hindi ako nakikipagkaibigan. Highlintek! Inirapan lang ni Venus si Joyce bago pumasok sa loob ng bahay niya. Hindi naman siguro yun nakakapagtaka. Lalo na't nasa mukha naman ni Venus na hindi talaga siya madaling makausap. Para kasing lagi itong nakasimangot. Wala namang problema kay Joyce. Ang gusto niya lang sana na baka maging magkaibigan sila. Lalo na doon na sila titira at sila-sila lang din ang magkakasama. Sila-sila lang din ang magiging magkakapitbahay. Pero kung ayaw ni Venus, wala naman siyang magagawa. Buong araw na naging abala si Joyce sa pag-aayos ng mga gamit nila. Wala pa naman silang gaanong naipupundar dahil pagkatapos ng kasal, inuna nilang bilhin ang bahay at ang mga gamit na kailangan lang nila. Saka nila bibilhin ang iba pang kulang kapag naayos na nila ang bahay. Noong hapon, umuwi na ang asawa niya, saka siya tinulungan. Love, pahinga ka na kaya muna. Ikaw kaya ang magpahinga. Ikaw ang galing ng trabaho, no? Kahit na, mukhang kanina ka pa rin nag-aayos eh. Tara dito, pahinga ka muna. Ano, kumusta naman? May mga naging kaibigan ka na ba na kapitbahay natin? Wala pa naman, pero may mga nakakausap na ako sa kanila. Alam mo yung katabi nating bahay? Ang sungit nun, no? Yung si... Ano bang pangalan ulit nun? Sinabi na sa akin yun ng may-ari ng bahay eh. Venus ata yun. Sabi nga masungit yun. Parang minsan daw ang hirap nung kausapin. Kasi kahit na anong ayos mo makipag-usap sa kanya, ang sungit niya talaga. Yun na nga, binati ko siya ng magandang umaga. Ang sungit na niya agad sa akin. Wag mo na lang sigurong kausapin. Baka mamaya mapaaway ka pa. Hindi naman ako pala away, no? Nagulat lang ako kasi talagang kahit bago tayo rito, pinapakita na niya ugali niya. Siguro wala yung kaibigan dito. Buti, natitiis siya ng mga kapitbahay natin. Yung umalis nga sa bahay na to, nakasagutan niya yata eh. Ang tsismoso mo naman, love. Hindi inalam ko kung anong dahilan kung bakit umalis yung dati nakatira dito. Paupahan to bago natin binili, di ba? Gusto ko malaman kasi maganda naman yung bahay, pati yung lugar kasi malapit lang din sa lahat. Kaya bakit aalis yung nakatira dito? Gusto ko rin naman safe yung lugar natin, oh. Yun nga ang sabi, nakasagutan niyang si Ate Venus. Hindi na rin siguro kinaya kasi kahit anong oras kapag nagsusungit yun, talagang magsusungit.
Mahirap din naman kasi yung ganun. Toxic din kapag sobrang sungit. Oo, kaya wag ka na lang din siguro makipagkaibigan sa kanya. Hayaan mo na lang siya. Kasi sayang naman tong nabili nating bahay. Siguro kung hindi naman siya kakausapin, hindi naman siya magsusungit. Hindi naman siguro siya baliw para biglang magalit kahit hindi pansinin, di ba? Sige, sabi ko pa naman gusto ko silang makilala lahat. Pero mukhang hayaan ko na lang. Basta tahimik tayo rito sa loob ng bahay. May ilang mga kapitbahay naman na nakakausap si Joyce. Pero gaya nga ng sabi ng asawa niya, wag na lang siya basta magtitiwala sa kanila. Lalo pa, hindi naman nila kilala ng lubusan ang mga yon. Hindi niya alam kung anong totoong ugali ng mga tao sa paligid nila. Nag-iingat lang din. Isang araw, habang nagsasampay sa labas si Joyce, pinagalitan siya ng masungit na kapitbahay. Wag dyan! Mukha bang sampayan dyan, ha? Ay, hindi po ba rito pwede? May alambre po kasi eh. Akala ko po dito nagsasampay. Dito po kasi ang tama ng araw mamaya. Hindi mo ba nakikita yung sa gilid mo? Diyan ka magsampay. Bumili ka ng sampayan na parang bakal. Yun ang gamitin mo. Kung nahulog yan dyan, ha? Nakita mo na nakakonekta yan doon sa kabilang tolda eh. Ano ka ba naman? Hindi ka ba nag-iisip, ha? Ay, sorry po. Hindi ko po alam. Pasensya na po kayo. Puro na lang pasensya. Bakit po nagagalit agad kayo? Pwede nyo naman pong sabihin sa akin ang maayos. Hindi po yung sumisigaw kayo. Ganito talaga ang boses ko. Wala ka na magagawa doon. Sa susunod kasi, alamin mo muna yung mga kilos mo. Ay, nakakairita talaga ang mga tao na to. Aray ko. Ang balakang ko. Nanakit na naman. Iika-ika pa ang matanda habang papasok sa loob ng bahay niya. Ilang sandali pa, may isang kapitbahay sila na mukhang nalalapit lang din ng edad kina Joyce. Halata itong bakla dahil malamya kung kumilos. Be, gusto mong hiramin muna yung sampayan ko? Ito, hindi ko namang ginagamit eh. Bukas pa naman ako maglalaba. Kasi sayang naman yung nilaban mo kung hindi matutuyo. Baka mamaho yan. Hala, thank you. Bibili na lang pala ako ng ganito. Papabili na lang ako mamaya sa asawa ko. Hindi ko kasi talaga alam na bawal dito eh. Pwede naman talaga dyan. Nauna naman yung sampayan na yan dyan eh. Dati dyan din ako nagsasampay lalo na kapag mga kumot, ganun. Ang lawak kasi niyan eh. Kaso nagagalit na si Ate Venus. Nagulat ako. Bigla ba naman siyang sumigaw? Hindi ko naman talaga alam. Sa amin kasi ganyan yung sampayan. Wala rin namang nagsabi sa akin na bawal. Hayaan mo na siya. Ganyan talaga yan. Kaya nga wala yung kaibigan eh. Balik mo na lang yan mamaya kapag natapos ka na, ha? Salamat ah. Ano nga palang pangalan mo? Mike na lang. Ikaw si Joyce, no? Opo. Ayun, nice to meet you. Basta ingat ka na lang kay Ate Venus, ha? Sobrang sungit talaga ng tao na yan. Pinaglihi yata yun sa sama ng loob. Mukhang kahit sabihin ni Joyce na kaya niyang magtiis o intindihin ang kapitbahay nila, parang mahihirapan siya. Para kasing bawal na siyang magkamali. Mabuti na lang kahit paano, mabait ang bakla nilang kapitbahay, pero bibihira lang kasi itong lumabas ng bahay. Minsan pa, hindi nakikipag-usap ng matagal. Isang araw, habang walang pasok si Noel, kumakain sila ng asawa niya nang marinig nilang nagbubunganga na naman si Venus. Bakit pa kalat-kalat na naman kayo mga bata kayo? Wala ba kayong mga magulang, ha? Umuwi na nga kayo doon. Anong oras na? Tanghaling tapat eh. Aba, nagtatakbuhan pa kayo dyan. Ang titigas talaga ng ulo ninyo. Teka nga lang, nasa na ba yung pamahalo ko? Pati mga magulang nyo papaluin ko talaga sa ulo. Grabe naman si Ate Venus. Di ba no? Ako araw-araw ko siya naririnig na ganyan. Nahihirapan ka ba magpahinga? Hindi naman, kasi minsan hindi naman niya nagsasalita. Pero kapag may sinita siya, ayun, ganyang kalakas ang boses niya. O kaya, kapag nasa labas ako, nakikita ko siya na kapag may hindi siya gusto, talagang sasabihin niya. Alam mo kung sinong kawawa? Sino? Yung sinasabi ko sa'yo na bading, si Mike. Paanong kawawa? Kasi lagi niyang sinisita, ganun. Lagi niyang inaaway. Parang walang araw na hindi niya sinusungitan. Para tuloy iniisip ko na may something sa kanila noon. Uy, love, huwag kang ganyan. Bakit? Hindi ba?
I mean, yung something na parang may matagal na silang galit sa isa't isa. Matagal na silang magkaaway. Kasi parang sanay na rin si Mike, hindi na nga niya pinapansin eh. Hayaan mo na lang siguro. Huwag mo na silang pansinin. Baka nasanay na lang yung tao sa ingay niya. Kasi iniisip na lang siguro ni Mike na kung papatulan niya, wala namang mangyayari, di ba? Ikaw ba naman, ilang taon mo na naririnig yung boses ng isang tao, magagawa mo pa bang patulan? Mukhang hindi naman na. Ay, sa bagay, tama ka nga naman. Parang yung ibang mga kapitbahay natin na sanay ng masungitan, ngingitian na lang nila. Bakit kaya siya masungit? Kasi matanda na siya. Parang lola ko, masungit kasi nga matanda na. Maikli na ang pasensya. Tapos mag-isa lang siya nakatira. Baka naman kasi masama talaga ang ugali niya kaya iniwan siya ng pamilya niya. Kaya yan, galit siya sa mundo. Kaya damay na pati mga taong nakapalibot sa kanya. Kawawa rin siya. Maawain ka lang siguro talaga. Hayaan na natin siya. Basta wag lang siya manggugulo sa atin. Baka yun ang hindi ko mapalampas at masagot ko siya. Kain na tayo. Nagtataka pa rin talaga si Joyce kung bakit laging masungit ang kapitbahay nila. Hanggang sa nasubukan niyang makausap ulit si Mike. Minsan kasi, ang usapan nila kapag may itatanong lang siya. Gaya kung saan pwedeng magtapon ng basura o kung may malapit na bilihan ng kung anumang hinahanap niya. Pero sa pagkakataon na yon, nagkaroon sila ng pag-uusap tungkol sa masungit nilang kapitbahay. Anong klaseng bakit masungit? Curious kasi ako, sorry parang ang random ng tanong ko. Gusto ko lang malaman bakit ganun ang ugali ni Ate Venus. Ewan ko rin eh. Wala naman sa amin nakakaalam bakit ganun siya. Siguro dahil malungkot siya? Hindi ko alam. Basta lahat kami nagtataka eh. Ganyan na siya noon pa. Unang dating ko rito, galit na yan sa akin eh. Hanggang ngayon naman eh, pero pinababayaan ko na lang. Kahit kanino mo naman itanong, wala makakasagot kung bakit siya masungit. Akala ko kasi may dahilan eh. Baka namimiss niya yung pamilya niya. Iniwan niya ng asawa niya pero wala silang anak. Paug-ata siya. Kaya nga galit yan sa mga bata eh. O siguro yun din ang dahilan kaya hindi siya magkaroon ng anak dahil hindi niya gusto ang mga bata. Gusto ko nga sana siyang kausapin. Kaso nung binigyan ko siya ng ulam, itinapon niya lang. Ganun talaga siya. Sinabi ko na sa'yo na huwag mo na siyang pansinin, di ba? Masasanay ka rin sa kanya. Huwag ka mag-alala. Ganyan din ako noon. Munti ka na nga akong lumipat ng bahay dahil sa lala ng away naming dalawa. Paanong away? Ganito. May boyfriend kasi ako noon. Tapos dyan sa bahay ko nakatira. Ewan ko, ayaw niya yata sa mga bakla. Lagi niya sinisita yung boyfriend ko na wag na raw pupunta, ganon. Pinabarangay niya pa nga kami noon eh. Hindi lang yon, sobrang dami pa. Nagagalit siya kapag nalalaman niyang may mga barkada akong kasama. Ay, bawal din pala ang bisita? Ewan ko dyan, pinagsabihan ko na nga yan eh. Muntikan na siyang mapalaya sa bahay niya kasi nireklamo talaga namin. Nakakainis na kasi talaga eh. Buti sana kung masungit siya kapag naargabyado siya, kaso hindi. Kahit na wala namang ginagawang masama sa kanya yung isang tao, nagsusungit talaga siya. Ayan na siya, papasok na ako sa loob ng bahay ko Baka makita na naman ako niyan. Kung ano na naman ang masabi sa akin, baka bigla pa kami mag-away. Gaya nga ng sinabi ni Mike, nagagalit na naman si Venus. Sinisita niya ang mga bata na naglalaro sa labas. Pinapaligpit niya ang mga laruang nagkalat. Habang tumatagal, mas lalong ginugusto ni Joyce na makilala ang kapitbahay nila. Parang siya lang ang may gustong malaman ang tunay na dahilan kung bakit ito masungit. Naniniwala kasi siya na wala namang taong pinanganak na masama ang ugali. May dahilan yon kung bakit. Pero mukhang naniniwala na rin siya sa sinasabi ng mga kapitbahay nila na nasisiraan na ng bait si Venus. Kaya siya ganon. Isang araw, may kumakanta sa isa sa mga kapitbahay nila. Malakas ang tugtog, kaya galit na naman si Venus. Naririnig yun ni Joyce dahil nasa labas lang siya nakatambay. Tanghaling tapat talaga magkakakanta kayo dyan? Bibirit-birit pa kayo, ang papangit naman ang mga boses ninyo. Buti sana kung hindi kayo nakakabulahaw ng tao Patayin nyo yan o kaya hinaan ninyo. Nakakainis tong mga to. Akala nyo ata kayo lang ang nakatira dito Kapag yan narinig ko pang malakas, tatawag talaga ako ng barangay. Nangatwiran ang kapitbahay nila na nagkakasiyahan lang naman daw sila.
May inuman pa nga at konting kantahan lang sana dahil wala silang pasok sa trabaho. Ay wala akong pakialam kung para saan yung ginagawa ninyong yan. Ang sinasabi ko, wag ninyong lakasan. Mga sintonado pa kayo, ang lalakas sa mga loob ninyong magkoko-concert dyan. Nakakairita ang mga boses ninyo. Uy, wag ka na mga tuwiran ha. Baka gusto mong itaob ko tong lamesa. Hinaan nyo yan. Kung maaari, pabulong kayong kumanta. Mga buwisit na to. Aray. Nanakit na naman ang dibdib ko sa galit. Nakatingin lang ang ilang mga kapitbahay kay Venus habang iika-ika siyang maglakad pauwi sa bahay nila. May problema talaga sa paglalakad si Venus dahil hindi pantay ang mga binti niya. Mas maliit kasi ang sa isa at base sa naririnig ni Joyce, minsan ay nananakit yun. Ang sabi ng iba dahil sa disgrasya raw. Noong dalaga pa raw kasi si Venus, na aksidente ang sinasakyan nila. Naipit ang isa niyang binti kaya naging ganon. Kung ano-ano na lang ang naririnig na kwento ni Joyce. Dahil nga bago siya at hindi niya alam kung alin doon ang totoo. Nung kaparehas na araw, narinig niya ulit si Venus pero mukhang nahihirapan ito. Ay sakit ng binti ko. Kumikirot na naman ito. Ay aray ko. Mabuisit talaga nabigla kasi akong tumayo kanina dahil sa ingay ng mga kumakanta na yan. Kung sana na nahimik sila, nakapagpahinga pa ako. Hindi sana nabigla. Baka may napipit na namang ugat eh. Ay, ang hirap naman maging matanda na papalibutan ng mga matitigas na ulo na tao. Panay ang reklamo ni Venus. Mukhang seryoso nga na nananakit yun. Pero wala namang handang tumulong sa kanya. Hindi niya rin naman kailangan ng tulong ng ibang tao. Sa mga lumipas na linggo, nasasanay na si Joy sa kapitbahay nilang masungit. Minsan kahit pa maingat siyang kumilos, kapag may napuna sa kanya, talagang sasabihin at ipagsisigawan niyo ni Venus. Gaya na lamang isang araw. Kanino ba tong motor na to ha? Ay, sabayaw ko po. Oy, bakit nandyan? Nakaharang pa talaga no? Ang luwag naman doon sa labas, bakit hindi nyo yan doon i-park ha? Saglit lang naman po. May inihatid lang po kasi dito sa bahay. Ay, wala akong pakialam kahit pasaglit lang yan. Alam ko na yung mga saglit-saglit na yan eh. Nagtatagal yan. Baka masanay ka. Hindi yan parkingan ha? May nakikita ka bang mga sasakyang nakapark dito? Wala pa naman pong dadaan. Saka mukhang ayos lang naman po sa kanila. Kasi nakita na nila to kanina, wala naman po nagre-reklamo. Nasa banyo lang po ang kapatid ko. Paalis na rin po siya. Hindi ko po pwedeng mailabas to kasi hindi po ako marunong magmotor. Ay, sus! Di ako naniniwala dyan. Kapag ayan eh, hindi nyo pa inalis dyan, sisipain ko yan hanggang sa matumba. Wala akong pakialam kahit mahal pang presyo niyan. Wala kayong disiplina. Bibili kayo ng motor, hindi nyo alam kung saan pwede i-park. Ay, ayan na po siya. Nagtataka ang bayaw ni Joyce kung bakit hinihintay siyang lumabas. Akala niya pa nga nung una may nangyari sa motor. Ano pang hinihintay mo? Aba, ilabas mo na yan. Ituro mo dyan sa bayaw mo kung saan bang tamang parkingan ng motor. Itong mga tao na to talaga. May pambili ng motor, walang disiplina. O ano pa? Bakit nakatingin ka pa sa akin? Huwag ka nang sumagot. Mas lalong naging init ang ulo ko sa'yo. Aalis na nga po siya. Ay, aba dapat lang. Sige na, Jun. Ingat ka sa biyahe ha. Pasensya ka na. Salamat din. Hindi na lang kumibo ang bayaw ni Joyce. Kahit na mukhang naiinis na rin siya sa pag-uugali ni Venus. Mabuti nga at nagpigil ito. Marahil ay iniisip na lang niya ang kalagayan ng mag-asawa. Mas matagal kasing makikisama ang dalawa sa kapitbahay nilang yon. Kahit na nakaalis na ang bayaw ni Joyce, patuloy pa rin sa pagsasalita si Venus. Kaya may nagsalita na rin. Ay, hindi pa tumigil. Humingi na nga na sorry yung tao, hindi pa pinakinggan. Manahimik kang bakla ka ha? Paano hindi ka kakampi sa ginagawa nila? Gawain yun ng mga lalaki mo. Totoo naman na wala namang naaapektuhan. Bakit? Ang luwag naman ng daan oh. Saglit na nagpark lang naman yon. Hindi naman araw-araw. Ilang oras lang naman. Ang OA mukha mo. Gusto mo kasi lahat na lang ikaw ang susundin. Kapag hindi ka sinunod, magbubunga nga ka. Kapag naman sinunod ka, aba, ganun pa rin. Nakakarindi na ang boses mo, no? Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Kapag kasi hindi ko kayo sinita, aba,
Malamang sa malamang niyan, sisikip itong daanan ng mga tao. Dahil yung mga sasakyan ninyo nakabalandra dyan sa tapat ng bahay ninyo. Kesyo sa inyo man o sa bisita nyo ba yan Kakawawain ninyo mga naglalakad at gusto lang naman sanang makadaan? Huwag na po kayong mag-away. Umalis naman na yung bayaw ko eh. Saka sa susunod, alam na namin na bawal pala rito. Dapat lang na malaman nyo. Okay lang yan, be. Lalo na kung may dadalin sa'yo. Ano yun? Kaya naman sana ng motor papasok pag bubuhatin pa yung tao? Paano kung mabigat yung dinala? Hindi mo ba talaga ako naiintindihan, ha? Ang sinasabi ko, yung pag-park, kung may dadalhin o i-deliver lang, o sige, pwede yun. Pero ano bang ginawa niya kanina? Halos kalahating oras na nakapark dyan. Aba, abusado na kayo niyan masyado. Ay, ewan ko sa'yo. Mas mahirap ka pang kausapin Bahala ka dyan sa buhay mo. Ikaw naman ang palaging tama sa paningin mo. Ay, ayoko ng stress. Hindi na nakapagsalita pa si Joyce. Hindi niya rin naman alam kung anong sasabihin niya. Lalo na at mukha namang walang pakialam sa paliwanag ang masungit nilang kapitbahay. Ang akala niya nga hindi na yun makakaabot sa asawa niya. Pero pagka-uwi ni Noel, yun ang unang sinabi sa kanya. Grabe naman. Hindi naman dapat ganun. Magsungit siya kung talagang nakakaabala, pero kung hindi naman, wag na siya magsalita ng ganun. Naiinis ako. Nakakahiya pa sa kapatid ko. Sinabi ko naman na yun sa kanya. Saka pati si Mike nagsalita na rin. Kaso ayun, walang ibang ginawa si Ate Venus kundi magsalita. Pati nga yung mga kaibigan ni Mike na pagsabihan niya. Kala mo naman lagi siyang apektado. Hayaan na lang natin, love. Siguro sa susunod, mag-iingat na lang tayo. Di naman pwede na lagi na lang tayo mag-a-adjust sa kanya. May kapitbahay siya, ibig sabihin lang, dapat matuto siya mag-adjust. Kahit na ayaw niya, kung hindi naman ganun kalalang epekto sa kanya o yung talagang makakasama sa ibang tao, pabayaan niya sana. Hindi yung dahil lang sa ayaw niya, kailangan lahat ng nasa paligid niya iiwasan yun. Naiinis talaga ako. Kapag ako talaga... Habang nag-uusap ang mag-asawa, narinig na naman nila ang boses ni Venus. Mukhang may pinagagalitan na naman ito. Gusto sanang lumabas ni Noel para nga mapagsabihan niya ang matanda. Pinigilan lang siya ng asawa niya. Mabuti na lang nakinig si Noel. Iniiwas lang kasi ni Joyce ang pamilya nila sa gulo. Kilala niya rin naman si Venus na hindi talaga nagpapatalo at lagi na lang may pinaglalaban sa buhay. Ilang linggo ang lumipas habang walang pasok sa trabaho si Noel, natsyempohan pa na nagsusungit na naman si Venus. May nagbigay kasi ng tuta kay Joyce at yon ang dahilan ng pagdaldal ni Venus. Ano bang problema mo? Pati ba naman yung tuta? Aba, paano ba naman kasing hindi pupunahin yung tuta na yan? Ang harot niyan, maglakad lang ng kaunti, susundan ka, tatahol pa. Tuta yan, malamang tatahol yan. Saka ang liit pa naman yan, hindi pa yan makakakagat. Minsan lang naman itali yan sa labas dahil nga pinapasok namin sa loob. Di ka naman siguro niya napeperwisyo. Susundan ka niyan pero nakatali naman. Puro kakatwira ng ganyan. Tapos kapag nakakagat naman, anong sasabihin ninyo? Ang daming dumaraan dito sa labas. Hindi imposibleng may maperwisyo. Mag-aalaga kasi ng hayop, sa labas naman ilalagay. Ay, ano na naman nangyayari? Ang aga-agang ingay na. Gaya niya si Mike, ay nag-alagay ng aso noon, pinapakawalan. O ano nangyari? Ayun, may nakagat na tao. Hindi naman yun kasi makakakagat kung hindi siya lumapit sa pinto ko. Ano naman kasing gagawin ng lalaki? Baka mamaya magdanakaw pa yun. Oh, may dahilan naman pala. Basta, ayoko may aso dyan sa tapat ng pinto ninyo. Kahit ano pang sabihin ninyo, makakakagat pa rin yan. Maikli naman din ang tali, te. Isa ka pa Kaya may lakas ng loob yung asawa mo na hindi makinig sa iba dahil kinukonsinte mo. Ay, teka lang. Bakit pati yung asawa ko pinagsasabihan mo niyan? Bakit? Hindi ba kasi totoo? Ay, tama na yan. Basta sa amin, walang problema yung aso. Hanggat hindi nakakaperwisyo. Para may bantay na rin dito. Mahirap na baka kung sino na naman ang makapasok na magnanakaw. Okay lang yan, Joyce. Okay lang talaga yan. Nakatira kami rito At kami ang bumili ng bahay na to. Kung anong gagawin namin sa tapat namin, kami lang ang may karapatan nun. Kahit umabot pa tayo hanggang sa barangay, ipaglalabang ko ang karapatan namin. May mga tao talaga na mahilig mamerwisyo. Hindi natapos ang pagpuna sa kanila ni Venus. Kada tatahol ang tuta, lagi niyang sinasabi na may makakagat nga raw. Pero wala naman. Hindi naman umaabot ang tali ng aso sa daanan ng tao. Tuwing umaga at gabi lang naman nasa labas ang tuta.
Kapag tanghali hanggang hapon ay nasa loob ng bahay. Wala pa naman ibang reklamo na nakukuha ang mag-asawa. Isang araw, tahimik ang lahat noong nagsasalita na naman si Venus. May isang kapitbahay nila na sinisita niya. Nasa loob ng bahay noon si Joyce pero dinig na dinig niya ang usapan. Kung hindi pa naman sarado yung utak mo, bakit diyan ka maglalagay ng paso? Kung mahilig ka talaga mag-alaga ng halaman, hindi ganyan. Isa pa ha, alam mo naman na may mga tao rito, di ba? Sana ang binili mong halaman yung pwede mong ipasok sa bahay mo para hindi nakahambalang dyan. Umapila ang kapitbahay nila at sinabi na hindi naman magiging delikado ang halaman na yon. Paano hindi magiging delikado? Inilambitin nyo dyan. Tingnan mo nga, hindi pa maayos yung tali. Paano kung mapigtal yan, ha? Tanggalin mo yan. Kundi sa barangay talaga tayo magkikita. Walang nagawa ang babae dahil nga galit na si Venus. Ilang oras lang din noon, narinig ni Joyce ang kapitbahay nilang masungit na umiiyak sa sakit. Iniinda ni Venus ang paa niya. Naisip lang ni Joyce na baka dahil may kalamigan ng panahon, nananakit yun. Lalo na kung galing ng aksidente, kaya nagkasakit ng ganon si Venus. Kaparehas lang sa mga taong naoperahan sa ibang parte ng katawan na apektado ang buto. Lumipas ang ilan pang mga araw hanggang sa isang hapon, umuwi si Joyce. Naabutan niya si Venus na nakaupo lang sa sahig, sa labas ng bahay nito. Aray! Hala, ayos lang po ba kayo? Ano po nangyari? Ay mukha bang ayos lang ako? Ang sakit ng paa ko. Ano pong klaseng sakit? May iba pa bang klase ng sakit? Malamang masakit. Ano ba naman yung pinagsasabi mo? Hindi po. Kung kumikirot po ba, ganon? Basta masakit. Umalis ka nga sa harapan ko. Ang dami mong tanong. Hindi ka naman makakatulong sa akin. Aray! Aray ko. Ay, hindi na naman ako makaapak nito. Aray! Tulungan ko na lang po kayo. Hindi na. Hindi ko kailangan ng tulong ng kahit na sino. Umalis ka diyan. Tsaka wag mo akong kaawaan ha. May masakit sa akin pero hindi ibig sabihin na hindi ko kaya. Nagtatanong lang naman po ako. Pati po ba pagiging concern sa'yo ng isang tao dapat pagsungitan nyo pa po? Akala ko kasi kailangan nyo ng tulong. Sumalampa ka po kasi dyan kahit na ang dumi. Ay wala kang pakialam. Kahit pa makita mo akong nahihirapan, hindi ko kailangan ng tulong ng kahit na sino. Kaya kong sarili ko. Sige po pala. Aray! Ay, grabe naman talaga. Kahit na naaawa si Joyce, hindi naman siya makakatulong kung ayaw ng isang tao na magpatulong. Hinayaan na lang niya si Venus at hindi niya alam kung anong oras ito nakatayo para makapunta sa loob ng bahay nito. Pero mukhang hanggang kinabukasan, hirap pa rin sa iniinda niyang sakit ang kapitbahay. Kinabukasan kasi, naabutan niyang nakaupo sa tabi lang ng pintuan si Venus. Hinihilot ang paa nito habang may pinapahid. Nakatayo lang si Joyce habang nagwawalis. Huwag mo nang walisin yan. Pulutin mo na yan. Tamad mo naman. Ang dali lang yan damputin. Hayaan mo kasi yung tao. Yan ang gusto niya eh. Baka ayaw niyang humawak ng basura, total may dust pa naman siya. Bakit ba ang hilig mo mangialam ng bakla ka, ha? Ikaw rin naman nakikialam ka sa buhay ng iba tapos nagsusungit ka pa. Kaya kung ano-ano nangyayari sa'yo eh. Matanda ka na, hindi ka pa rin nagbabago. Kung makakatayo lang ako ngayon, sige paala kita. Ang sinasabi ko lang kasi, kung hindi ka naman maaapektuhan ng ginagawa ng isang tao, huwag mong pakialaman. Ano ba naman yun? Lahat na lang ng makikita mo kasi mali. Ano gusto mo? Saka lang pakikialaman kapag may masama na nangyari, ha? Huwag na kayong mag-away kasi naayos ko naman na. Nawalis ko na. Aba, tama lang naman na linisin mo. Sinong gusto mong gumawa niyan para sa'yo, ha? Alam niyo po, Ate Venus, bakit po kaya hindi niyo subukan ng umiti? Ang aga-aga po nakasimangot na kayo at sinisimulan niyo na lang palagi ang araw niyo sa puro inis, sa puro pagsusungit. Ang haba pa po ng araw. Simulan niyo naman po sa masaya lang palagi. Paanong hindi ako maiinis? Lahat na lang ng tao rito parang walang natututunan sa mga sinasabi sa kanila. Kahit naman po magalit kayo sa mga tao, susundin pa rin nila kung anong gusto nila. Kayo lang po ang nagbibigay ng stress sa sarili niyo eh. Mas masaya po ang buhay kung iniintindi rin po natin ang iba. Hindi po ibig sabihin na ganyan na ang ugali niyo. Hanggang sa tumanda kayo, ganyan na po talaga. Correct!
Tama ka dyan, girl. Anong tama? Parehas kayo ba'y tama sa utak? Ay, aray, Sa halip kasi na magsungit ka, hiluti mo na lang yung paa mo. Ay, makapasok na nga sa bahay. Baka kung ano pa masabi ko, mainis na naman sa akin. Ang ganda pa naman ng gising ko. oo, kasi mas lalo akong naiirita sa'yo. Wala po ba kayong iniinom na gamot para dyan sa sakit nyo sa paa? Ayaw mong pinakikialaman ka. Tapos ikaw naman pala ang pakialamera. Hindi ko po kayo pinapakialaman. Kasi nito mga nakaraan, pansin ko na parang laging sumasakit yan. Minsan po kasi naririnig kitang umiiyak. Naaawa lang po ako. Matagal na tong palaging sumasakit. Hindi ko kailangan ng awa mo. Kahit naman mukha kang matapang, alam ko naman po na tao ka lang din. Sana kung babawasan nyo ang kasungitan nyo, o kaya ay nagbibigay kayo ng chance sa ibang tao na gawin ang gusto nila, lalo kung wala naman pong malaking epekto sa iba, siguro po may taong pwede nyong hingian ng tulong. Lumaki akong hindi nanghihingi ng tulong sa kahit na sino, ha? Kaya wag mo kong pangaralan. Mas matanda ako sa'yo. Hamak na mas marami naman akong napagdaanan sa buhay ko. Wala kang alam, kaya wag kang magsalita ng ganyan. Hindi ko naman po kailangang malaman yun. Hindi ko rin naman po uungkatin ang past nyo. Ang sinasabi ko po sa inyo, yung kalagayan nyo ngayon. Pero kayo pa rin naman po yan. Sige po, papasok na po ako sa bahay namin. Halos 4 na araw yatang nanakit ng sobra ang paa ni Venus. Pero pagkatapos naman nun ay naging maayos na ulit siya. Nakakalakad na naman siya, nakakapunan na naman ng mga nakikita niya. Isang araw, namalengke ang mag-asawa pagkatapos nilang gumala. Love, bili na pala tayong pang-ulam natin. Siguro kahit karning manok at baboy lang muna. Sa sahod na yung iba, para may pangbaon ka lang sa trabaho mo. Magluto kaya tayo ng nilagang baka. Gusto mo ba? Ngayon ba o bukas? Bukas na lang, hindi naman yata tayo kakain sa bahay pag-uwi. Wala rin akong pasok bukas eh. Ay, oo nga pala, holiday. Sige, bili tayong gulay muna. May nag-aaway yata dun. Ang tsismoso mo talaga, love. Hayaan mo na. Kaboses ni Ate Venus yun eh. Baka siya yun. Baka naman hanggang dito nangaaway pa siya. Tignan natin saglit. Ay, ang kulit naman talaga, oh. Pero, oo nga no, kaboses ni Ate Venus. Ay, siya nga yan. Sinong kaaway niya? Yung tindera? Paano mong sasabihin na hindi mo sinasadya? Ayan nga, mali ang timbangan ninyo. Kung hindi ko pa ito tinimbang sa iba hindi ko pa malalaman na kulang pala ang kilo. Ayusin nyo yan. Irereklamo ko talaga kayo. Ano ba? Bakit mo pa ako pinapatigil magsalita ha? Kanina tinatanong ko kayo kung tama talaga tong kilo na to. Ang sabi mo, oo. Sure na sure ka. O ano ba yung timbangan ninyo, mapanlamang? Nangatwiran pa ang tindera. May mga taong nakikinig sa usapan kaya hindi nakita ni Venus na naroon ang mag-asawa niyang kapitbahay. Nagsisimula na rin ang mga bulungan. Parang alam na rin ng mga tindera na ganon ang ugali ni Venus. Hindi naman na magtataka ang mag-asawa dahil kung sa kabilang barangay nga ay kilalang kilala bilang masungit at maingay na tao si Venus, paano pa kaya sa palengke na malamang ay lagi niyang pinupuntahan? May naririnig din ang mag-asawa na sinasabi ng mga taong naroon na naman daw si Venus para pumansin ng mga bagay na hindi naman daw makakaapekto sa buhay niya. Ayan na naman kasi siya. Sana nananahimik na lang siya o kaya nagsabi na nga kulang yung kilo kung sakaling kulang man. Hindi yung ganyan na nag-iiskandalo siya. Dami ng tao na nakikinig oh. Pero tama naman siya, 'di ba? Napansin ko lang kasi kung hindi niya ipapaalam sa iba na may daya yung timbangan, ibig sabihin marami pa ring maloloko. Hindi naman si Ate Venus ang may mali sa parting 'yon. Naging biktima siya ng maling timbang, kaya dapat yung tindera ang mag-ayos ng nagawa niya. Pwede naman niya sabihin na maayos, love. Malay mo naman hindi sinasadya, di ba? Kasi nung may tindahan din kami, naglolo ko yung timbangan namin kapag matagal na nagamit. Dapat nung napansin niya, sana inayos niyang pakikipag-usap. Kapag ayaw pumayag o hindi nagbago ang tindera, yun, saka siya magwala. Pwede rin namang ganon. Ay, tara na nga, wag na tayo rito. Baka mamaya makita niya pa tayo, sa atin pa yan mainis. Tara na, may bibilin pa tayo, di ba? Hanggang sa medyo malayo na ang hakbang ng mag-asawa, hindi pa rin nawawala sa kanilang pandinig ang galit na boses ni Venus. Nung nakauwi na sila, ang narinig naman nila ay ang pag-inda ng matanda sa kanyang paa.
Nasa labas pa lang kasi siya, hindi na niya kinakaya ang sakit. Sakto na nung mga sandali na yon, nakaupo lang din sa labas ang mag-asawa habang inaalis ni Joyce ang tali ng kanilang tuta. Ay, aray ko. Ano ba yan? Ay, papasok na nga lang ng bahay, kumirot pa to. Aray ko po. Ang sakit. Ayos lang po ba kayo? Naririnig mo namang siguro nasasaktan ako, tatanungin mo pa kung ayos lang ba ako. May maayos bang nasasaktan, ha? Aray! Love, wag mo na lang kasing kausapin. Hayaan mo na siya. Ayaw niya rin naman magpatulong kahit na mag-offer ka sa kanya eh. Mabuti ang asawa mo, alam yung ganyan. Aray! Ay, sus! Grabe! Buti nakahakbang pa ako. Iniinda talaga ni Venus ng malala ang sakit ng paa niya. Parang simula nung dumating sina Joyce, yun na yata ang pinakamalala na hiyaw sa sakit ni Venus. Umabot kasi yon hanggang gabi. Tumahimik na lang siguro nung umepekto na kahit paano ang ininom na gamot ng matanda. Kinabukasan, maayos na ulit si Venus. Hindi na masakit ang paa niya, pero panay pa rin siya bunganga. Habang kumakain ng mag-asawa, isa na naman sa naging usapan nila ay ang masungit nilang kapitbahay. Alam mo, love, naaawa talaga ako kay Ate Venus. Lalo na kapag nakikita o naririnig ko siyang iniinda yung sa paa niya. Ganon talaga yun. Naglakad lang kasi siya mula rito hanggang palengke. Alam na nga niyang hindi maayos yung paa niya, saka kagagaling lang kaamo nun. Ganon kasi yun eh. Lalo na kung galing ang aksidente. Kahit na ilang taon na yung nakalipas? Hindi lang naman isang aksidente nangyari sa kanya, di ba? Ha? Hindi lang ba? May isa pa? Oo, narinig ko lang. Iba talaga sumagap ng chismis sa mga lalaki, ano? Narinig ko lang nga ni... Oh, bakit hindi mo sinabi sa akin? Malay ko ba na hindi mo pa pala alam? Di ba nga may kaibigan ka dyan na kapitbahay natin? Yung bakla na sinasabi mo? Hindi niya naman nasabi yun. So ano nga yung tungkol sa isa pang aksidente niya? Bali ano yun? Teka lang, wala ako ng tubig. Ano ba yan? Nakakainis ka naman eh. Hindi pa kasi sabihin o ikwento. Pwede mo namang ikwento habang kumukuha ka ng tubig. Ito na nga oh. Naiinis ka na agad eh. Baka maging masungit ka rin ha. Ano na kayo ni Ate Venus? Masungit na magkapitbahay? Nakakatawa yon. Ayun na nga. Bali parang 2 years ago yata. Hindi ko sure ha. Pero mga ganun. Tumaob yung sinasakyan niyang tricycle. Bali naipit yung paa niya dun. Kaya yun. Ayan lang? Oo, yun lang ang narinig ko sa usapan eh. Hindi ka man lang nagtanong sa kanila? Bakit naman ako magtatanong? Sila'y nag-uusap. Baka mamaya magalit pa sila sa akin. Saka ano naman pagkakainteresan ko sa buhay ng ibang tao. Ano ba yan? Magkukwento kulang sa detalye. Ang hirap mo naman kachismisan. Huy, asawa mo ko love ha. Hindi mo ko kumare. Hindi ko rin naman talaga alam. Hayaan mo na nga lang. Dahil sa kwento nga ng asawa niya, hindi natigil si Joy sa pag-isip ng tungkol doon. Kaya nang magkaroon siya ng pagkakataon, itinanong niya yon kay Mike. Oo, hindi ko pala nasabi sa'yo yun. Hindi eh. Baka hindi ko naalala nung nakaraan. Kasi iba naman ang usapan natin noon. Nagtatanong ka sa akin kung matagal na mag-isa si Ate Venus. Gusto mo bang malaman kaya nagtatanong ka sa akin? Pwede kaya? Hindi naman ako ganun kachismosa. Curious lang talaga ako. Marami naman nakakaalam noon. Bali ayun nga, tumaob. Tapos naipit yung paa niya. Nung una nga akala namin hindi na ulit siya makakalakad. Alam mo yung paa niyang apektado nung naaksidente siya noon? Ayun din yung naipit. Parang yung luma na problema nung paa na yun, nabuhay ulit. Ginamot naman siya kaso parang tumigil siya kasi ang mahal ng gastos. Wala naman susuporta sa kanya. Kapag hihingi naman yata yan ng tulong sa munisipyo, parang pati mga tao doon sinusungitan niya eh. Ganun pala yun. Kaya pala grabe yung sakit na nararamdaman niya. Kaya mas masakit ngayon, ano? Masakit talaga yan. Lalo na nung nakaraan natapilok siya. Ay oo, nakita ko nga yun. Pagkatapos nun, yun na yung matagal na nakit yung paa niya, no? Hindi na madadaan yun ng haplos lang o kaya ng hilot. Kasi baka may problema na talaga yun sa buto niya. Hindi naman siya makikinig kahit sabihin mo yan. Alam mo naman siguro ugali niya, di ba? Kahit na bago ka lang dito, malalaman mo naman na agad gaano kamaldita yung matanda na yan. Kahit nga isang tao na isang beses lang nagpunta rito, alam na yun eh. Saan ba siya kumukuha ng pera niya pang sustento sa sarili niya?
Sa pagkakaalam ko, may negosyo siya. O parang tindahan, ganun. Pero hindi dito. May nagbabantay nun. Yung pera pumapasok lang sa account niya. Hindi naman siya mahirap. Ayaw niya lang talaga maglabas ng malaking pera para sa sarili niya. Nangihinayang siguro. Bakit siya manghihinayang? Mas okay na nga yun kesa naman ganyan na wala siyang ibang ginawa, kundi iyakan yung paa niya. Hay, bahala siya sa buhay niya. Alam niya naman yan. Di ba nga ang sabi niya sa atin, matanda na siya. Mas hamak naman na may alam na siya sa buhay. Kung talaga nahihirapan siya, magdedesisyon niya na magpa-opera o ipatingin ang sarili niya. Kaso ayaw niya Bahala siya. Ayun na naman siya. May sisitahin na naman yan. Papasok na ako sa loob ng bahay ko. Anong ginagawa nyo dyan, ha? Bakit nakatambay kayo dyan? Doon nga kayo, umuwi na kayo sa bahay nyo. Tignan mo nga, nakahubad ka pang lalaki ka. Doon kayo. Baka kung anong kalokohan ang gawin ninyo rito. Pati mga tambay hindi talaga nakakaligtas kay Venus. Hindi niya tinigilan ang pagdaldal sa mga ito hanggang sa umalis na lang. Hindi pala namalaya ni Joyce na nakatitig lang siya sa masungit nilang kapitbahay. Oh, anong tinitingnan mo dyan? Ano na naman bang problema mong babae ka, ha? Wala po. Napatingin lang po ako. Kumusta na po pala ang paa niyo? Ano na namang meron sa paa ko, ha? Alam niyo po, may mga pwede kayong lapitan na tao para makatulong sa inyo. O kaya yung mga benefits sa government. Mga ahensya na pwedeng magbigay sa inyo ng tulong para sa pagpapagamot nyo. Kasi kung tatagal po talaga na ganyan yung paa nyo, baka mahirapan po kayo niyan. Baka sa susunod po hindi na talaga kayo makalakad. Kung gusto nyo po, dahil hindi nyo alam paano maglakad ng papers, pwede naman po kayo magpasama sa akin. Sabihan nyo lang po ako. At talagang akala mo wala akong alam sa ganyan, ano? Alam ko yan. Kaso ang bagal niyan kung aasa ako sa kanila. Lalo lang ako maiinis. Tapos kapag sinita ko sila, ako na naman ang masama. Hindi ko na kailangang samahan ako ng kung sino, ha? Dahil kaya ko maglakad ng papel kahit ako lang mag-isa. Teka nga. Bakit ba concerned ka masyado sa akin, ha? Wala naman po. Naaawa lang po kasi ako sa inyo. Pulubi ba ako para kaawaan mo? Ika-ika ako maglakad pero hindi ibig sabihin doon na nakakaawa ako. Pwede bang tigilan mo yung sinasabi mo sa akin nakakaawa ako? Lintek na yan. Mas lalo ako naiinis. Naisip ko lang naman po kasi yun dahil po mag-isa ka sa buhay. Para ano? Para kapag natulungan mo ako, may pag-uusapan kayo ni Mike. Para may masabi ka sa ibang tao na natulungan mo ako. Ay, hindi na. Nagpapabida ka lang Hindi totoo na gusto mong makatulong sa akin. Hindi naman po ako ganong klase ng tao. Kapag po tumulong ako, hindi ko na kailangan pang maging bida sa kwento. Ay, ganyan din ang sabi nila pero ang totoo. Sabi nga sa akin ng lola ko, huwag akong iinom sa baso na bigay ng ibang tao. Dahil yung nagpainom sa akin, ipagkakalat niya sa buong mundo na siyang bumuhay sa akin. Alam mo, ibig sabihin nun? Siguro naman alam mo, dahil mukha ka namang matalino. Sakali lang naman po na gusto nyo ng tulong. Kahit ilang beses mo pang sabihin yan, hindi ako hihingi ng tulong sa kahit na sino. Huwag mong pansinin ng pa ako. Kasi po, baka magkaroon pa ng mas malala na sakit yan. Kasi po yung sa pinsan ko ganyan Pero yung kamay niya naman, nung high school kami, natukod niya yun. Akala namin okay na yun Pero after ilang years, unti-unting nananakit. Hindi niya pinapansin yun. Akala niya normal lang na sumakit yung kamay niya. Kasi nga sa trabaho niya rin. Hanggang sa lumala yun. Akala niya madadaan sa mga tapal o kaya haplos. Hanggang sa ayun na nga, lumala yung sakit niya. Wala nang choice kundi putulin. Huwag niyo na pong hintayin na umabot sa ganun. Siguro naman po ayaw niyo rin ng walang paano. Huwag mo kong tinatakot ha. Hindi uubra sa akin yung mga sinasabi mong ganyan. Ay naku, hindi po ako nananakot. Nagsasabi lang po ako ng totoo. Wala akong pakialam. Hoy, bahala ka nga dyan sa buhay mo. Nakakainis ka. Hindi man aminin ni Venus, halata talaga na natatakot siya. Dahil ayaw nga naman niyang mawalan ng paa. Ang ginawa na lang niya, nagpahilot siya. Sobrang sakit pa nun dahil pakiramdam niya matatanggal na ang paa niya. Kasabay nun ang pag-inom niya ng gamot. Wala pa rin. May araw na maayos, may araw na masakit. Hindi na lang yun pinapahalata ni Venus sa mga kapitbahay niya dahil pakiramdam niya ay masaya nga ang mga ito sa nangyayari sa kanya. Hanggang sa isang araw, sobrang sakit na talaga ng paa niya.
Hindi na niya kinaya pero ayaw niya pa ring humingi ng tulong dahil alam naman niyang walang tutulong sa kanya. Love, puntahan na kaya natin si Ate Venus. Dalhin na natin siya sa ospital. Nung nakaraan mo pa siya sinasabihan, di ba? Ayaw naman niya makinig sa'yo. Magagawa pa ba tayo niyan? Baka ngayon kailangan na talaga niya. Kaso nahihiya siyang humingi ng tulong. Kung kailangan niya, sana matuto siyang humingi ng tulong. Baka sungitan ka lang nun kapag nilapitan mo siya. Kaso baka nahihiya siya. Sige na love, try lang natin. Pag ayaw niya talaga, hindi ko na siya tutulungan. Ay, may magagawa pa ba ako? Sige na nga. Kapag siya sinungitan ka, siguro naman maiintindihan mo na hindi lahat ng taong nahihirapan kailangan ng tulong ng iba. Dahil nga sa mapilit si Joyce, sinamahan siya ng asawa niya. At himala na hindi sila nagkarumpa ng mainit na argumento ni Venus. Sumama agad ang ginang para dalhin sa ospital. Walang ibang kapitbahay ang nasa labas, kaya hindi nila sigurado kung may nakakita ba nun. Alam pa naman nila na ang ugali ni Venus, hindi ito papayag na nagmumukha siyang mahina sa paningin ng ibang tao. Kahit nasa ospital na, hindi pa rin pinabayaan ng mag-asawa si Venus. Sige na, ayos na ako rito. Kaya ko na mag-isa. Kaya mong mag-isa? Paano kapag may kailangan asikasuhin? Hindi ka nga makalakad eh. Kaya ko na nga. Alangan naman bantayan ninyo ako rito. Hindi ko kailangan ng tulong ng iba. Puro ka ganyan. Kaya walang tumutulong sa'yo eh. Teka lang, bakit parang Parang nangingitim banda rito sa tinusukan ng karayom. Teka nga, tawagin ko yung doktor. Hindi naman dapat ganyan yun, di ba? Para kasing naiipon yung gamot. Saan? Hala, oo nga no. Teka, ako na ang tatawag ng doktor. Baka mali lang yung pagkakatusok. Kahit na anong gawin, hindi dumadaloy sa katawan ni Venus ang gamot. Naiipon lang yon sa iisang parte kung saan nakatusok. Dahil doon, hindi na alam kung saan ilalagay ang gamot dahil baka mas lalong mamaga. Isa sa naging malaking palaisipan yon na ang akala nila may iba pang sakit si Venus. Pero wala naman silang makita, maliban na lang sa luma nitong aksidente. Noong araw din na yon ay umuwi si Venus. Nakita siya ng mga kapitbahay nila, kaya mas lalo siyang nahihiya. Anong pinapanood nyo dyan, ha? Bakit nakatingin kayo sa amin? Wala ba kayong magawa sa buhay ninyo? Ay, grabe naman yan. Hindi na ba kami pwedeng tumingin sa'yo? Nasa labas lang kami, dumaan kayo. Malamang sa malamang may mata kami, mapapatingin talaga kami. Bitiwan nyo nga akong dalawa. Huwag din nyo akong alalayan. Hindi mo po kaya. Kaya ko! Ay, hayaan nyo yan. Hindi na nga yan marunong magpasalamat, ganyan pa siya. Sabi ko naman sa inyo, huwag nyo na siyang tulungan kasi isa lang naman ang sasabihin niyan sa inyo. Lahat kami rito sinubukan na siyang tulungan kaso masama talaga ang ugali niya. Hindi na lumingon pa si Venus. Kahit naiika-ika siya at hirap na hirap siyang maglakad, pinilit niyang pumasok sa loob ng bahay niya. Si Noel naman, pumasok na rin sa bahay nila. Hindi na nga siya nakapasok sa trabaho dahil wala pa siyang tulog. Habang si Joyce naman, nasa labas lang, nakikipag-usap kay Mike. Ano raw bang nakita ng doktor? Wala nga yung doon lang sa may paa niya. Pero ang sabi naman, magaling na yon kahit paano. Kung natapilok man siya, hindi naman daw sasakit ng sobra. Baka kasi matanda na rin siya kaya ganon. Okay na yan, buti nga nagpatulong yan sa inyo Kapag sa amin yan, malamang yan, mumurahin pa kami. Siguro sobrang sakit na rin talaga kagabi. Hindi naman din kami makakatulog ng asawa ko kapag ganun ang naririnig namin. Sige na, matutulog na muna kami. Antok na talaga Sa mga sumunod na araw, masakit pa rin ang paa ni Venus. Pero hindi talaga siya natitigilan sa pagiging masungit niya. Laging may pinupuna na tao. Laging may inaaway. May mga kapitbahay naman na sumusunod sa kanya. May iilan na nagiging mabait din sa kanya. Lalo na mukhang naaawa rin sa kalagayan niya. Hanggang sa isang araw, may nagpapatugtog na naman ng sobrang lakas. Galit na naman si Venus. Hoy, Mike! Ano ka ba, bingi? Hindi mo mamarinig yung kanta na yan ng mahina? Bakit? Maganda naman ang kanta ko Saka nung oras pa lang naman wala nga nagrereklamo bukod sa'yo. Kahit na walang magreklamo, magkaroon ka naman ng konsiderasyon sa mga taong nasa paligid mo. Ikaw ang tanda mo na rin naman, pero hindi ka marunong mag-isip.
Ang tagal na natin magkakapit-bahay, hindi ka pa rin umaayos? Hoy, matanda ka. Alam ko naman kung ano nangyayari dito sa lugar natin. At ang nagpapalala lang naman ng problema rito, yung pag-uugali mong ganyan. Sa totoo lang, maayos naman sana kaming lahat. Walang pakialamera, walang suway ng suway, dahil alam naman namin ang limitasyon namin. Kung laging sobrang higpit, paano naman kami niya magiging masaya ha? Kasi kung ayaw mo ng ganitong kapitbahay sa amin, mas lalong ayaw naman namin ng kapitbahay na gaya mo. Maghanap ka ng bahay na walang ibang tao para wala kang susungitan at sasawayin. Nakakasawa ka laging kausap. Alam ang limitasyon. Kung hindi pa nga kayo pagsasabihan, hindi kayo aayos. Nung hindi ko pinupuna ang mga kalat ninyo, o di ba? Diyan nyo lang tinatambak. Kung walang isang tao na pipigil sa inyo, aba, babaho itong lugar natin at mangangamoy basura tayong lahat. Kung hindi kayo sisitahin na huwag magpasok ng sasakyan dito at tambayan, ay wala nang dadaanan ng mga tao. Sinisita ko lang naman kayo, hindi para sa akin, kundi para sa ating lahat. Hindi ko papatayin tong tugtog ko. Ikaw lang naman ang nagre-reklamo eh. Isa pa, hindi naman araw-araw nagpapatugtog ako. Ngayon lang dahil naglilinis ako ng bahay ko. Bahala ka dyan! Hindi nga pinatay ni Mike ang tugtog, kaya nagtawag ng tao sa barangay si Venus para lang makausap si Mike. Lumalala pa nga ang pagtatalo nila na halos gusto na nilang magdemandahang dalawa. Sa huli, si Venus pa rin ang nagwagi. Siya pa rin ang pinakinggan. Pinagsabihan lang si Mike na pwede naman daw siyang magpatugtog pero yung mahina lang. Kaya galit na galit din si Mike. Naiinis talaga ako. Bakit? Sobrang ingay ba ng tugtog ko? Medyo malakas. Hindi ko masyadong dinig sa loob ng bahay namin kasi nagpalagay kami nung medyo nagbabawas ng ingay sa labas. Kaya kahit maingay minsan, wala kaming naririnig. Maliban na lang doon sa kwarto namin kasi doon dikit sa kwarto ni Ate Venus. Kaya naririnig talaga namin siya kapag may masakit sa kanya. Hindi naman kasi talaga maingay. Alam na nga ng ibang kapitbahay namin na ganun ako magpatugtog. Kapag talaga may ginawang kakaiba yung matanda na yan, siyang ipapabarangay ko. Ipapapulis ko pa siya. Nakakainis ang ugali niya. Kaya wala nagtatagal sa kanya eh. Kahit asawa niya at pamilya niya, iniwan siya. Dahil ang sama ba naman ang ugali niya. Hay! Na-stress ako. Kayong dalawa talaga yung laging magkaaway ng ganyang kalala, no? Kasi yung ibang kapitbahay natin parang takot na talaga sa kanya. Tapos hindi na ginagawa yung bagay na pinupuna niya. Minsan, ang makukulit lang talaga yung mga bata. Yun ang lagi niyang inaaway at sinusungitan. Iba kasi ko. Hindi naman kasi ako papayag na lagi akong pinaghihigpitan. Kaya nga ako tumira mag-isa eh, para magawa mga gusto ko. Ang mangyayari pag babawalan na ako ng kapitbahay ko? Hindi no. Galing niya naman. Buti sana kung siya ang bumubuhay sa akin. Hindi naman. Baka hindi lang din siya talaga mahilig sa music. Di ba nga may nagvideo kay ayaw niya? Paano kung sakali na may handaan dito? Birthday, ganun. Tapos gusto ng music. Siguro naman pwede yun, no? Magba-birthday kasi ang asawa ko. Pupunta rito yung mga kapatid niya sa kakapatid ko. Pati tropa at katrabaho niya. Baka mamaya magalit siya. Lalo na may magiinuman. Sa loob naman kami ng bahay, kaso maingay nun, may tugtugan. Ang boring naman siguro ng handaan na walang tugtog. Good luck na lang. Baka kayong susunod na pupuntahan ng barangay. Ayaw na ayaw niya yan. Lalo na mga inuman. Kahit nasa loob kami ng bahay? Ewan, malalaman nyo naman yan sa mismong araw. Ayaw kasi niyan makakita ng taong masaya. Gusto niya laging kasing lungkot niya ang mga tao. Asa naman siya nagagaya kami sa masalimuot niyang buhay, no? Pero go ka lang kung anong plano niya sa mga kasiyahan nyo, ha? Hayaan nyo lang siya. Nag-iisip na si Joyce kung sa ibang lugar na lang ba ang magiging pagdiriwang nila para sa kaarawan ni Noel. Pwede naman sa bahay ng kapatid ni Noel. Ngunit ang iniisip niya, paano kung magalit ang asawa niya? Dahil bahay nila yon, normal naman siguro na magkaroon ng kasiyahan. Hanggang sa dumating na nga ang araw na yon. Kinakabahan si Joyce dahil baka sumugod sa kanila si Venus. Ayaw naman niyang magkaroon ng gulo. Masira ang masayang araw at lalong mapahiya sila sa mga bisita. Mabuti na lang natapos ang buong araw na wala silang narinig na kahit na ano. Hindi tuloy alam ni Joyce kung ayos lang ba kay Venus o hindi lang ito makaapila dahil iniisip pa rin ang naitulong nila sa kapitbahay. Kinabukasan, nung nagising si Joyce, nagbigay siya ng pagkain kay Venus.
Kain na po kayo. Hindi ako nanghihingi. Ibigay mo yan sa iba. Nagbibigay po kasi ako kahapon, kaso hindi nyo po binubuksan yung pinto nyo. Itinabi ko po talaga yan, hindi po yan tira. Sinabi ko lang ang ayoko, di ba? Ibigay mo yan dyan sa kung sino mang taong nandyan sa labas. Huwag mo kong bigyan yan. Dahil hindi naman ako nagugutuman. Isa pa, hindi naman ako nanghihingi. Ano pong nangyari dyan sa paa mo? Bakit parang namamaga? Lumalaki po ah. Bumubukol? Ay wala kang pakialam. Doon ka na nga. Umalis ka na. Gusto niyo po bang dalhin ko kayo sa ospital? Nanghihingi ba ako ng tulong sa'yo, ha? Baka lang po kailangan nyo. Kasi kakaiba na yan. Nangingitim na rin po. Delikado na yan. Baka may iba kang sakit. Umalis ka na, sabi! Hindi ko kailangan ng awa mo. Kaya kong sarili ko. Magagamot ko to nang ako lang mag-isa. Alis na! Walang nagawa si Joyce. Pero mukhang may katigasan ang ulo niya. Ayaw niyang tigilan si Venus. May kung ano kasing nag-uudyok sa kanya na tumulong. Naaalala niya kasi ang sabi sa kanya ng lolo niya noon, na minsan daw iba-iba ang ugali ng mga tao at may dahilan at pinaghuhugutan sila. Kaya nung nalaman niyang kakaiba ang ugali ni Venus, kahit nagalit dito ang lahat ng mga kapitbahay nila, alam niyang may dahilan ang lahat. Hindi lang yun simpleng malungkot o mag-isa ang matanda. Kaya nung bumalik siya sa bahay nila, naikwento na naman niya sa asawa niya ang nakita niya. Namamaga talaga, parang ang lumaki eh. Parang manas, ganun, pero hindi manas. Basta, kakaiba ang itsura. Parang nagiging itim o violet yung loob. Baka may iba siyang sakit. Mas delikado yun kung hindi niya aalamin, ha? Yun na nga eh. Ayaw naman niyang magpadala sa ospital. Inaaway niya rin naman kasi mga tao sa ospital, eh. Kaya siguro hindi niya tayo pinigilan kahapon. Baka hindi siya makalakad, no? Kaya palang tahimik ng paligid. Hindi siya makalabas. Hindi naman yun maganda, love. Hindi nga maganda na may sakit siya. Ang sinasabi ko, tahimik ang lugar. Ibig sabihin, payapa rin ang mga tao na maging masaya. Lalo na yung mga kapitbahay natin na palagi na lang niyang sinisita o sinusungitan. Ayun na nga. Ano kayang gagawin natin? Bakit ba stress na stress ka dyan? Ayaw nga nung tao na yun na may gawin siya tapos ikaw ipipilit mo yon. Maghintay na lang tayo na kusa siyang lumapit sa atin. Kapag ganun, tutulong tayo. Kapag ayaw niya, wala na tayong magagawa. Huwag mo na masyado isipin yun. Gaya nga ng sinabi ng asawa ni Joyce, wala siyang ibang nagawa. Ilang araw pa ang lumipas, hindi lumalabas si Venus. Walang ingay na naririnig ang mga tao. Kahit kumatok sa pinto si Joyce, walang nagbubukas pero alam naman niyang buhay pa si Venus. Dahil kada kakatok siya, pinapaalis siya nito. Nag-aalala lang si Joyce dahil kahit naman masungit ang kapitbahay nilang yon, tao pa rin naman yon. Hanggang sa mga sumunod na araw, tila malaki ang naging pagbabago sa lugar nila. Ang daming bata na nagtatakbuhan, ang iingay, ang gugulo, hindi sinasaway ng mga magulang. May 2 bata pa na naaksidente dahil sa kakulitan, umakyat sa kung saan at parehas na nahulog. Kung naroon si Venus, nasita na niya ang mga yon. Dagdag pa ang mga basura na iniwan ng mga tao. Walang pumupuna. Sa halip na sitahin, dinadagdagan pa. Nagiging mabaho na ang lugar. Kung naroon si Venus, isang kalat pa lang malamang binungangaan na sila. Dagdag pa na ang ingay ng mga tugtog, hindi man apektado sina Joyce, napansin niyang may ilan pala silang kapitbahay na tulog ng umaga dahil panggabi ang pasok sa trabaho. Dahil sa ingay ng paligid, hindi sila nakakatulog. May mga sasakyan na nakahambalang sa daan, kaya yung isang kapitbahay nila na may kapansanan, hindi makadaan ang wheelchair. Lahat ng nangyayari sa paligid nila, nakikita na ni Joyce ang dahilan kung bakit laging naninita si Venus. Love, pansin mo ba? Hindi naman pala masungit si Ate Venus dahil sa masungit talaga siya. May dahilan. Ang gulo ng paligid natin nung napabayaan ng mga taong gawin ang gusto nila. Walang disiplina. Alam kasi nilang hindi sila masisita kaya ginagawa nila kung anong gusto nila. Kung masisita sila ni Ate Venus, malinis yung labas. Makakatulog ng maayos yung mga kapitbahay nating panggabi ang pasok. Yung mga bata magiging behave dahil kapag malikot sila, masisigawan sila.
Ibig sabihin, hindi masamang tao si Ate Venus. Alam niya lang mangyayari kapag pinabayaan ng mga tao. Yan nga rin yung napansin ko eh. Nakukonsensya na nga ako na kung ano-anong sinasabi ko sa kanya. Kung hindi pala dahil sa kanya, hindi maayos tong lugar na to. Kasi kung ganito ko makikita nung bibiling ko tong bahay na to, hindi ko kukunin dahil sobrang gulo. Hindi pala siya nagsusungit dahil sa gusto niya lang, kundi dahil ayaw niyang maging ganito kalala. Ngayon kung sino-sinong tao na nagpupunta at tumatambay dito, hindi na kasi lumalabas ng bahay si Ate Venus eh. Nagmumukhang kontrabida ang isang tao kapag hindi mo pa alam ang dahilan niya kaya ganun ang asta niya. Ano na bang nangyari sa kanya? Bakit ba ayaw niyan lumabas? Hindi ko rin alam. Kumakatok nga ako sa bahay niya, pinapaalis naman ako. Baka lumala na yung paa niya, no? 2 weeks na rin kasing nakalipas. Buti may pagkain pa siya sa bahay nila. Sa bagay, 1 buwan ang stock niya eh. Yun lang ang narinig ko. Pero ang gusto ko malaman kung kumusta na ang paa niya. Try ko nga ulit. Baka papasukin niya na ako sa bahay nila. Dahil nga hindi matahimik si Joyce, sinubukan na naman niyang puntahan ang kapitbahay nila. At himala na pinagbuksan siya ni Venus. Iika-ika pa ngang maglakad ang ginang. Hinihila na lang ang isa nitong paa na mukhang hindi na rin kayang iapak. Hala, grabe! Lumaki naman ang bukol ng paa niyo. Grabe naman yan! Ito ba yung gusto mong makita? Para tigilan mo na ako? Magpasama na po kayo sa ospital. Ayoko. Ay, paano po kayo gagaling yan? Hindi mo ba nakita? Dahil sa gamot sa ospital kaya na maganang ganito ang paa ko? Tignan mo nga oh. Ayan. Kahit namamaga yung paa ko, kita pa rin yung turok ng injection. Parang naipon dito yung gamot. Tapos lumalala na bigla. Hindi ko na siya maiapak. Ang bigat nito sobra. Bakit ba kailangan mo pa akong puntahan at alalahanin? Hindi ba kayo masaya na walang naninita at nagsusungit sa mga trip ninyo sa buhay? Sa totoo lang po, nakita ko na kung anong ibig niyong sabihin. I mean, kung anong dahilan kung bakit ka nagsusungit. Ang lala pala ng mga tao rito. Kapag walang nagbabawal sa kanila, wala ring magkukusang maglinis. Kapag walang magsusungit, walang makikinig. Kayo lang pala talaga ang may malasakit sa kapwa. Hindi lang halata dahil nangingibabaw ang pagiging masungit mo. Ngayon mo pa nalaman yan? Kung kailang hinayaan ko na kayo sa buhay ninyo. Nagsasawa na ako. Total masamang tao naman ako sa paningin ninyo. Di wag na ako magpapaka-stress pa sa inyo, di ba? May sarili rin akong problema. Pasensya na po kayo ha. Hindi ko naman po ikakaila na nainis ako sa inyo. Pero ngayon na nakikita ko ang dahilan kung bakit kayo ganyan kasungit, napagtanto kong hindi naman pala masama na pinapangaralan nyo sila o kami. Dahil alam ko na ganyan ang mangyayari. Noong pinabayaan ko sila, sobrang dugyot ng lugar namin. Hindi pa sila matututo na itabi ang mga basura nila kung hindi pa sila sasawayin. Ayaw ko lang tumira sa lugar na magulo at marumi. At kung may pagkakataon lang ako, lalayo ako. Titira ako sa lugar na may disiplina ang mga tao na hindi na kailangan pang pagalitan para magtino. Alam ko na yan. Matagal na ako nakatira dito. Kilala ko na ang bawat isa. Pero wala. Ganun talaga. Hindi naman mababago ng isang tao ang komunidad kung mismong mga nakatira doon ang ayaw magbago. Kaya bahala na kayo sa mga buhay ninyo. Mukha rin namang matatapos na ang buhay ko. Hindi na rin naman yata gagaling tong pa ako. Matagal na rin akong pinahihirapan ito. Gagaling ka pa po niyan. Kung gagaling man ako, mananahimik na ako. Hindi na ako maninita. Sila naman din na mahihirapan yan. Kita mo, nung nakaraan, may 2 bata na napilayan, di ba? Laking gastos ng mga magulang nun. O paano? Matagal ko na silang sinisita na wag nilang paakyatin yung anak nila kung saan-saan. O nung hindi ako lumabas, pinabayaan nila o ayan na nangyari sa kanila. Kaya nga po pati nung nakaraan may nakawan daw na nangyari. Nagulat nga ako, buti na lang laging sarado ang pinto namin. May aso rin kami. Wala, ganun talaga. Di ko naman obligasyon yan sa kanila Obligasyon nyo yan sa sarili ninyo. Bahala na kayo sa buhay ninyo. Pagod na akong maging masungit at mangialam sa buhay ng mga taong walang planong magbago. Pero sana naman po, tulungan nyo ang sarili nyong magpagaling. Gusto nyo po bang hanapan ko kayo ng maayos na doktor? May pinsan ako, nasa Pasay siya. Doktor po yun. Wait, okay lang po bang picturean ko yung paa nyo? Ipapakita ko lang sa pinsan ko.
Hindi umapila si Venus. Tila ba kahit paano nagbibigay siya ng tiwala kay Joyce. Ngayon lang kasi siya nakakilala ng kapitbahay na nakita ang mga ginagawa niya at naiintindihan ang lahat kung bakit ba siya nagsusungit. Hindi para pigilan maging masaya ang ibang tao, kundi para magkaroon sila ng konsiderasyon at para matuto. Nung kinagabihan, nakatanggap ng tawag si Joyce mula sa kanyang tiyahin. Doon niya kasi ipinadala ang litrato dahil inayon ng sinasabi niyang pinsan niyang doktor. At ang isa sa kinabigla niya ay noong nalaman niyang hindi normal na medikal na kondisyon yon, kundi may halong kulam. Love, pwede ka ba bukas? Hatid mo ko kina Tita Jen. Sa Pasay lang naman. Anong oras ba? Pwede naman sabay na tayo kung gusto mo. Anong oras ba meeting nyo? 8 a.m. daw. Alis na lang tayo na medyo maaga, ha? Bakit? Ano bang meron? May sasabihin daw siya sa akin eh. Doon nga sa kondisyon ni Ate Venus. Yung sa paa? Ano ba yon? Yung sa pagpapa-opera? Hindi eh. Meron pa. Ay, kinikilabutan ako oh. Kita mo? Nagtataasan mga balahibo ko. Bakit? Ano ba kasing meron? Kulam daw, love. Kulam? Totoo ba yun? Anong taon na, love? Naniniwala pa rin kayo sa kulam? Love, hindi yun nawawala kahit na ilang taon pa ang lumipas. Ipapaliwanag na lang daw niya sa akin ng personal. Yung tita ko kasi na yun, kasi asawa niya doktor at anak niya, ganun din. Naniniwala yun sa kulam. Kasi alam ko may kakayahan siya makakita ng ganun. Hindi lang siya marunong gumamot. O sige, ihatid na lang kita ron. Chat mo ako kapag magpapasundo ka, ha? O kung mas maaga ako makakauwi, diretso na lang ako doon. Noong nakita na ni Joyce ang tita niya, doon niya nalaman ang lahat. Halos 2 taon nang nagdurusa si Venus sa kulam. Tunay naman daw na may sakit sa buto sa paa ang kapitbahay nilang yun dahil sa aksidente na kinaharap nito noong dalaga pa. Sa sumunod na aksidente sa tricycle, doon pumasok ang kulam. Ang sabi pa ng tiyahin niya, sumasabay raw talaga ang kulam sa sakit ng isang tao para hindi ito mahalata. Para ang iisipin tungkol lang sa medikal na problema. Ibig sabihin yung pagkirot at pagsakit ng paa niya, sa kulam yun? Pati yung pamamaga niya ngayon? Ipinaliwanag sa kanya na dahil yun sa gamot sa ospital. Naipon raw yun, kaya naging mas komplikado ang sitwasyon ni Venus. Kaya raw ang ibang nakukulam hindi dinadala sa ospital. Hanggat kaya pa raw yung agapan, dapat maagapan na. Ang isa pa sa gustong malaman ni Joyce, sino ang nagpakulam sa masungit nilang kapitbahay? Noong nakabalik na sila ng bahay nila, sinubukan niyang kausapin ulit si Venus. Sinabi niya ang tungkol sa kulam. Posible naman na makukulam ako. Wala namang tao rito na nakakaalam ng pangalan ko. Sabi po ng tita ko, meron daw yung ganon sa palipad hangin. Kahit hindi alam ang pangalan mo, basta nakikita ka nung mangkukulam, tatalab sa'yo yun. Kaya po ganyan. Mas maganda sana kung maghanap na lang tayo ng albularyo. Saan naman tayo hahanap nun? Sa Quiapo. Hindi naman totoo yung iba ron. Wala naman akong kakilala. Try ko magtanong sa mga tita ko na nasa probinsya. Alam ko may mga kaibigan sila eh. Pwede naman ata yun, no? Kahit nasa malayo ang gagamutin, basta alam ang real name. Naku, huwag ka na mag-aksaya ng oras mo. Bakit mo ba ako tinutulungan? Gusto ko lang po, kasi deserve nyo naman gumaling. Hindi naman pwede na ganyan kayo dahil lang sa hindi natuwa sa inyo yung nagpakulam sa'yo. Pero, sino kaya yun, no? 2 years na raw kasi yan ganyan. Baka kung sinong nasungitan ko. Marami nga akong kaaway, di ba? Hindi ko naman na mabilang din kung ilan na bang taong galit sa akin. Kasi nga, alam mo naman ang mga taong walang disiplina at manloloko. Kapag pinunan sila, magagalit sila. Baka ganun. Mahirap din magbintang. Malalaman din naman po ata natin yun eh. Sa ngayon po, dapat nating alamin kung paano kayo gagaling. Hinayaan na lang ni Venus si Joyce na tulungan siya. Wala rin naman siyang kilala na albularyo. Kahit pa sabihin na nasa edad siya na dapat ay mas naniniwala siya sa mga ganoong klase ng mahika. Mabilis lang nakahanap si Joyce dahil tinulungan din siya ng asawa niya. May nakita sila at sinadya pa talaga si Venus sa bahay niya. Nung nakita nga siya ng albularyo, napailing agad ito. Kaunti na lang daw sana
May mangyayari na naman sa kanya at mukhang yon ang magiging katapusan ng buhay niya. Nakikipag-unahan na raw ang mangkukulam dahil mukhang nakakaramdam na itong may alam na siya sa nangyayari. Kinikilabutan sila sa naging usapan. Mabuti na lang, magaling din ang albularyo. Gamit ang isang daliri ng albularyo na itinapat sa noo ni Venus, nagsisigaw na ito sa sakit. Pero mukhang hindi si Venus ang nagpupumigla sa sakit, kundi ang mangkukulam. Aray, tama na! Ayoko na! Tigilan mo na ako! Hindi ako may kasalanan. Gumaganti lang ako dahil masama ang ugali niya. Lahat na lang gusto niyang sitahin. Lagi siyang galit. Lagi niya akong pinapahiya. Una. Kasalanan ko na. Kapitbahay niya ako. Kapitbahay niya. Love, dito ka nga. Nakakatakot naman yan. Ano yan, yung mangkukulam na ba? Oo yata. Alam ko ganyan gumamot ng nakulam yung ibang albularyo eh. Lalo na kapag malala yung kulam. Kaya sumisigaw yan kasi ang sabi ng tita ko noon, para daw nasusunog yung katawan ng mangkukulam. Kapitbahay raw eh. Ibig sabihin, isa sa mga tao rito? Hala, nakakatakot naman sila. Lipat na kaya tayo ng bahay, no? Tama nga si Mama, na dapat sa iba na lang tayo bumili ng bahay kahit medyo malayo. Ayoko sa ganito. Baka mamaya may makaalitan tayo. Ipakulam pa tayo. Tama na! Siya naman kasi nagsimula, hindi ako. Tama na, aray! Sobrang lamig sa loob ng bahay ni Venus. Mahigpit pa nga ang hawak ni Noel sa asawa niya dahil natatakot na siya. Doon na niya unti-unting naiisip na wag na silang magtagal sa lugar na yon. Paano raw kapag nagkaroon na sila ng anak? Ayaw naman ni Noel na makahalubilo sila ng tao na sa itim na kapangyarihan kumakapit. Matapos maghihiyaw sa sakit ang sino mang nasa katawan ni Venus, nagritual na ang albularyo. Mga salitang siya lang ang nakakaintindi. Matapos nun, maya-maya lang din ay kumalma na ang ginang. Nagising din siya. Hindi niya alam kung anong nangyayari, pero sinabihan lang siya na magpahinga na. Hindi rin agaran ang paggaling niya, pero sigurado na nawala na ang kulam. May proteksyon din na binigay sa kanya. Gagamitin niya raw yon para hindi na ulit siya magamitan ng itim na kapangyarihan. Pahinga ka na po muna, te. Nakakatakot yung nangyari kanina. Nagsisigaw ka. Nakausap pa nga yung kumulam sa'yo. Kapitbahay raw natin. Hindi nga lang sinabi ang pangalan, pero kasi ang sabi naman ng albularyo, malalaman mo rin yun kapag bumalik na sa mangkukulam na yun ang ginawa niya sa'yo. Tignan na lang natin kung sino ba. Ay, salamat naman. Sana gumaling na ako. Siguro aral na lang din to sa akin. Baka tama nga yung desisyon ko na umalis na lang dito. Ito na siguro yung pagmulat sa akin na wag na ako magpumilit na baguhin ang isang komunidad. Dahil nagiging masama akong tao, na alam ko naman ding may mali ako. Lalo na minsan ang sungit ko kahit na maayos ang pakikipag-usap sa akin. Kahit naman po ko, nainis sa inyo eh. Kasi ang sungit nyo nga. Hindi ko rin naman po alam na may dahilan pala yun. Kaya pala ayaw nyong may nakahambalang kasi yung kabilang bahay pala, naka-wheelchair yun. Ay, oo. Naaawa kasi ako dun. Dati kasi ang daming motor nakaharang dyan sa tapat ng bahay nila. Kapag kailangan lumabas dun, hindi siya makadaan. Dahil dalawa lang silang nasa bahay nun. Kapag gustong bumili nung hindi makalakad, naka-wheelchair talaga siya. Kaya nga sabi ko huwag babasain dyan sa labas para hindi lumambot yung lupa. Isa pa, yung mga nagpapatugtog ng malalakas, kaya ayoko nun. Kasi may ilan tayong kapitbahay na nagpapahinga. Meron pa nga dyan bagong panganak lang. Malamang nun, makakatulog lang kapag may oras. Kaso, paano makakapagpahinga kung may maingay? Hindi lang talaga halata. Kasi nga, hindi ko naman sinasabi sa kanila kung bakit ko yung ginagawa. Pasensya na po kayo ha. Ako rin ang dapat na humingi ng pasensya sa inyo. Bago pa lang kayo napagsabihan ko na kayo. Kahit kinakausap ninyo ako na maayos, ang sungit-sungit ko. Kahit na gusto ninyong tumulong, ayoko tanggapin. Ewan ko,
Hindi lang ako kasi sanay. Ay, salamat pala ha. Kung hindi pa dahil sa inyo, hindi ko ito malalaman. Hindi ako gagaling. Salamat, Noel. Lalo na sa'yo, Joyce. Okay lang po yun. Kaya naniniwala ako na minsan talaga may dahilan ng isang tao kung bakit siya ganun. Gaya niyo po na masungit. Mahirap lang po yung intindihin ng iba dahil nakakasama naman po talaga ng loob kapag pinagbabawalan ka sa ginagawa mo. Akala kasi ng mga tao ayos lang gawin yung kahit na mali eh. Dahil hanggat hindi sila naaapektuhan, wala silang pakialam sa ibang tao. Matalino kang bata. Salamat talaga sa inyo. Sayang, hindi na tayo magiging magkapitbahay. Aalis na rin po kami rito. Natatakot ako eh. Baka ibenta ko o ipaupa na lang yung bahay na yan. Ayoko na rito. Ang gulo na ng paligid eh. May mangkukulam pa. Ingat kayo ha kahit nasaan kayo. Salamat talaga. Hindi ako matatapos na magpasalamat sa inyo. Nakita nila na mabait naman pala talaga si Venus. Kung sana kinilala lang din siya ng ibang tao, malalaman nilang para sa lahat ang ginagawa nitong pagsusungit. Ngayon na tumigil na si Venus na pagsungitan at pagsabihan sila, malala na ang nangyari sa lugar nila. Sila-sila na ang nagtatalo. Kanya-kanya na sila ng paninira sa isa't isa. Basta ang alam ng mag-asawa, ayaw na nilang magtagal doon. Umalis ang mag-asawa, pati na rin si Venus. Pinaubaya ni Venus ang bahay niya sa pamangkin niyang mag-aasawa na. Dahil wala naman siyang anak, wala siyang ibang pagmamanahan ng bahay na yon. Lumuwas siya ng probinsya nila at simula noon, hindi na siya nagkaroon pa ng komunikasyon sa mag-asawa. Pero daladala niya ang labis na pasasalamat sa mga ito. Sina Joyce at Noel naman, kumuha ng bagong bahay sa mas maayos na komunidad kung saan walang tao na laging galit, walang masungit, at higit sa lahat, mga tao na may disiplina. Doon na rin nabuntis at nagkaanak si Joyce. Isang araw, habang nasa labas silang pamilya, may isang pamilyar na tao silang nakita. Ano ba yun, love? Mike ba yun? Yung dati nating kapitbahay? Kawig niya kasi. Ha? San ba? Ay, oo nga. Anong nangyari sa kanya? Namamaga yung paa niya, no? Ang laki nung isa, oh. Kaya nga eh. Baka may sakit siya. Tara na, anong oras na rin oh. May bibilhin pa tayo. Inaantok na ako. Hindi mo na chichikayin? Hindi na, may mga kasama naman siya eh. Kanina pa ako humihikab din eh. Tara na. Hindi na pumasok sa utak ng mag-asawa kung bakit ganon ang nangyari kay Mike. Hindi nila alam na yun mismo ang palatandaan para makilala nila kung sino ba ang nagpakulam kay Venus. Dahil simula nung umalis din sila sa lugar na yon, kinalimutan na nila kung anumang hindi magagandang bagay na nangyari. Ang pinagtuunan nila ng pansin ay ang sarili nilang buhay at ang kanilang pamilya. Naibenta na rin naman nila ang bahay nila doon, kaya wala na silang dapat alamin pa sa mga nangyari sa lugar na yon. Ang mahalaga, nakatulong sila kay Venus at lahat sila ay may natutunan sa buhay nila. Minsan, may mga taong napagkakamalang masungit dahil hindi nila hinahayaang masanay ang iba sa maling gawain. Sa unang tingin, parang pinaghihigpitan nila ang kalayaan ng mga tao. Ngunit kapag tiningnan ng mas malalim, ang mga paalala at paninita nila ay hindi para mang-api o mang-inis, kundi para maiwasan ang kapahamakan at mapanatili ang kaayusan sa komunidad. Hindi lahat ng pagsaway ay pagkontra. May mga pagkakataong ito ay nagmumula sa malasakit, karanasan at pagnanais na walang mapahamak. Totoong mas madaling magalit sa taong sumisita kaysa tanggapin ang pagkakamali. Ngunit mas mabuti nang mapagsabihan ngayon kaysa magsisi kapag huli na ang lahat. Ang isang maayos na komunidad ay hindi nabubuo sa pamamagitan ng pananahimik sa maling gawain, kundi sa pagtutulungan, pagrespeto sa isa't isa at pagiging responsable sa sariling kilos. Minsan, ang mga taong matatapang magsalita ang unang handang ipagtanggol ang kapakanan ng nakararami. Kaya bago natin husgahan ang isang tao dahil sa paraan ng kanyang pagsasalita, subukan muna nating unawain ang kanyang layunin.
sapagkat ang tunay na malasakit ay hindi laging naipapakita sa malumanay na salita. Minsan, ito ay makikita sa tapang na manita at sa kagustuhang mapabuti ang buhay ng bawat isa. Kayo ba mga apo? Naranasan nyo na rin bang magkaroon ng kapitbahay na masungit? Pero kung kikilalanin namang mabuti, malalaman na may dahilan kaya siya ganon? Ibahagi nyo na sa amin ang inyong kwento, kasabay na rin ng inyong opinyon. Naway may hatid itong magandang aral para sa inyo. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa patuloy ninyong pakikinig mga apo.